Ding mawalan pa dito ng self-esteem at self-confidence ay si Ramil, no? Kasi despite of all his effort and the time and importance na binigay niya kay Dave, ito pa yung sinukli ni Dave, no? So dapat alright. Hello sa mga katekram and of course sa mga kabunso community, no? Pagpasensyahan nyo na po kung ako sa Tekram community, no, na halos 2 days, no, almost 3 days na wala po akong update dito sa aking channel. And bago po pala ako magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat, no? Ako po ay nagpapasalamat sa Kabunso at sa Katekram community dahil sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, no? Especially sa mga Katekram. Okay? Oy, Kabunso, walang magtatampo ha. Dahil kayo ang nagpasimula ng the community channel ko na inayudahan, no, ng Katekram. Because of the overwhelming support ng Katekram community, ang channel pong The Community, no, ay monetize na po. So maraming salamat po sa inyong lahat. So doon po, no, sa question na revenue lang ang habol ko, kasama po yun. Katulad ng mga nasabi ko before, parte po yan ng pagiging vlogger namin. Na minonetize namin ang channel namin para kumita kami kahit papano. At nabanggit ko na rin po naman sa inyo yung mga reason kung bakit minonetize ko yung channel ko. Ang mahalaga po rito ay kung ano po yung na-share ko na opinion, no, sa inyo na walang halong pang-uuto. Okay? Okay? Puro nasa tama lang tayo, no? Nasa tama lang po tayo. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa tulong ninyo, na-monetize na po itong channel ko. So muli, maraming salamat, Katekram Community and Kabunso, dahil kayong dalawa ang tumulong para sa aking channel na to para ma-monetize. And of course, maybe sooner or later, another community na pwede nating reactionan, no? So maraming salamat po sa inyong dalawang communities na sumuporta sa channel na to. Okay? So much so, yung pagpunta po pala namin doon sa Ilocos dahil po yun sa isang supporters ng Kabunso community, no? Maikwento ko lang po ng bahagya sa inyo. Kasi may plano noon na pumunta mayroong kasing meet and greet ang Kabunso and itong aming kaibigan na si Ma'am Nida Martin, isa sana sa na-attend and she is very excited to meet us, no? Except sa kay Migs, no? So pati kami sa amin talagang naging bukang bibig niya sa mga kausap niya, sa mister niya na she is excited to meet us. But since hindi na pinayagan ng pagkakataon at siya ay nasa ating mahal na may na lumikha, so kami na lang po, no, ang pumunta at bisitahin siya doon sa kanyang lugar. Okay? So maraming salamat po doon sa mga naging kasama namin, no, sa mga nag-adventure papuntang Ilocos, no? 10 hours drive papunta, 10 hours drive pabalik. So, maraming salamat po sa aming driver na si Bumblebee, aka PK, aka RH. No, maraming salamat sa iyo, Brad, dahil yung hirap ng pagdadrive, alam na alam ko yan. Although hindi kita matulungan dahil manual yun, matik lang yung alam ko. Okay, so maraming salamat po, no, doon sa mga sumama. At sa Katekram community, pagpasensya na po. Yun po yung reason. Okay, so ngayon, balik tayo sa reaction. No, ako po ay mag-share lamang ng aking opinion, no, sa mga bagay na aking napansin, napuna, okay, na nagbigay interest para aking bigyan ng sarili kong opinion. Inuulit ko, ito po hindi paninira, no, sa mga taong may involved sa aking content na to. Ito po ay pagbibigay lamang ng aking reaction sa inyong mga nasabi, napanood, or nagawa. Okay? Inuulit ko, hindi po ito para kayo siraan. Ito po ay base lamang sa aking pagkakaunawa. At doon tayo sa realidad. Huwag po tayong lumagay sa pantasya. Okay? Wala pong masamang magpantasya pero matuto po tayong i-differentiate yung realidad at sa pantasya lang ng buhay. Okay?
So, ano ba yung re-reactionan ko? So, ito po yung nakita ko lamang na post nitong si Mr. Stephen Montialto, no, na may mga sinasabi siya, no, based sa post na well, okay din nga kasi he is expressing kung ano yung nararamdaman niya sa mga taong sumusuporta kay Dave at doon sa mga taong bumabatikos kay Dave, no? So, Mr. Stephen, ito po ay aking reaction lamang sa inyong naging post. Now, if you feel insulted, no, or maligned to whatever I'm sharing here, you are free po to express your opinion regarding sa mga nasabi ko. Wala pong problema sa akin 'yon, no? Negative or positive man 'yan, it doesn't matter. It's your opinion, so I respect it. Okay? So, at the same time, please respect also whatever I'm sharing in this content. Maraming salamat. So, ito po yung naging post ni Mr. Stephen Montialto 13 hours ago. Kagabi ko sana to re-reactionan kaya lang talagang antok na antok ako at pagod ako eh. Kaya ngayon ko ginawa. Alright? So, ito yung sabi niya. Honestly, we, the defender of Lordy Biel, are not present to compete with anyone, but rather to provide supplementary support for him in the aftermath of his previous traumatic experience. Okay, very strong word, traumatic, no? Paano pong naging traumatic? Is it because of what has done to him during his stay in the bahay na ba to? Sabi niyo nga po ba? Or yung pag-alis niya po, no? Yung pag-alis niya nang walang maayos na paalam kay Tekram. No? So, alin po ba doon? Ngayon, kung yung sinasabi ay yung traumatic experience while he is staying sa bahay nila Tekram or ng Manalastas, ah, bakit po umabot ng 5 years bago siya nakaramdam ng mga traumatic experience or whatever it is, no? Lahat naman po yan ay sinagot ng Manalastas. And base po naman sa aking pagkakaunawa at aking pagkakaintindi, those are part, no, ng responsibilidad ni Ramil or ni Tekram to make sure na si Dave ay nasa maayos, no? Na hindi siya mapupunta sa hindi magandang daan, no? Patungo doon sa pangarap na gusto niyang abutin. So, ano ba yung traumatic doon? Yung pagpalo sa kanya? Mapagsabihan siya, no? Ng mga masasakit na salita. Anong klaseng masasakit na salita? At bakit siya nasabihan ng masasakit na salita? Di ba? What are those things? Is it related to mga nagawa niyang kasalanan or just anyhow pinagsabihan niya dahil trip lang siya? Pagsabihan ni Ramil? No? Ano po doon? Kasi yes, alam naman natin na may sariling kwento si Dave, pero ano po yung ebidensya na magpapatunay? Kasi sila Ramil nagpapakita, nagsasabi. Di ba? And off-cam, ano yung sa off-cam na sinasabi? Di ba? Eh lahat naman yon nagpasinungalingan at sinagot ng mga Manalastas. Now, doon sa pag-alis niya, hindi po ba dapat ang matroma si Ramil? Dahil ang buong akala ni Ramil, nanduron siya sa nanay niya and he will just be staying there for 3 days. Pero nung ika-4 na araw, doon pa lang nila nalaman na hindi na babalik. Di ba dapat ang mas matroma si Ramil? Dahil out of nowhere, no? Hindi niya ina-expect na ganun yung mangyayari. Di ba? Ano yung naging basihan ninyo para maging traumatic para kay Dave yun? Di ba po, ang mas magiging magkakaroon ng trauma dito is yung Manalastas family. Kasi all the while, okay sila, di ba? Si Tech Jun, si Tech Poren, nakakapagsalita or nakakapag-open up ata si Dave kay Tech Poren, pero bakit walang kalaman? Di ba? So, more on, para sa akin, no? Ang trauma is na kay Ramil dahil sa ginawang yun ni Dave. Dahil sa mga binigay niyang pagkalinga, pag-aruga, no? Ginampanan niya lang yung responsibilidad niya bilang ama-amahan ni Dave. Yung pala, content lang para kay Dave.
yung mga ginawang yon for 5 years ni Ramil. Di ba? So, sino po ang mas dapat matroma? No? Dapat si Ramil. Dahil sa mga sinabi ni Dave. Grabe po yun, no? Hindi po sa minamaliit ko or inaano ko yung mga nabanggit niyo dito, Sir Stephen, pero you're using words na parang it should be, no? Felt by uh, Tekram, di ba? Kasi nakita ng karamihan eh. At narinig mismo kay Dave yung mga pinagsasabi niya. Di ba? Sa kanya mismo nang galing. So, mas dapat si Ramil ang matroma at mag-isip-isip sa mga tutulungan niya pang mga bata dahil baka balang araw makakuha siya ng mas pa sa mga ginawa ni Dave. Diba? Which were utterly devastating. First, as a minor and then as a teenager. Exa exacerbated by prejudices and bullying that persisted for over 3 months. Okay, so maybe he is repairing nga doon sa pag-alis. Tulad po ng mga nabanggit ko, unang-una po kasi wala naman sa ayos yung pagpapaalam ni Dave eh. Di ba? Nagsinungaling po siya eh. Hindi naman siya nagsabi ng totoo. Oh. Ang sinasabi nila kung nagpaalam ka, papapayagan ka ba naman? Of course, hindi siya papayagan. Given po yun na hindi siya papayagan ng Manalastas family. Di ba? Mag-i-insist sila na bakit, maghihingi ng paliwanag yung mga yan. Pero katulad po ng mga sinabi ko sa mga nahuli kong content, kahit na maglumuhod, magmakaawa si Tekram para wag umalis si Dave, pero decided si Dave na gusto niyang umalis, wala pong magagawa si Tekram dahil desisyon pa rin ni Dave yun. Di ba? Lalo nasa 18 years old na siya. Di ba? At mayroon siyang ina na pwedeng bumack up sa kanya kung sakaling pigilan siya, no? Ni Tekram. So, hindi po excuse dito kaya hindi kayo nagpaalam dahil baka hindi kayo payagan. Given po yun na hindi talaga siya papayagan. No? Regardless of whatever reason, kahit na sabihin nyo kasi malaki yung pinapasok na pera ni Dave pag siya ang binablog. No? Kahit na yun pa yung reason ninyo. Wala pa rin magagawa si Tekram kung ayaw na ni Dave. Okay? Okay? Perpetrated by individual masquerading as a good Samaritan. Oh my God. So I hope I'm not one of those masquerading Samaritarian, no? Na sinasabi rito ni Sir Stephen. Ultimately, yet driven by avarice for worldly possession every single day. So, material na bagay, the reasons, di ba? Ultimately breaking him down, intoxicating his well-being, and normally bankrupting his self-esteem and self-confidence. Wow. Parang yung self-esteem and self-confidence, Sir Stephen, mukhang mas tumaas nga yung self-confidence dito ni Dave nung umalis siya sa Manalastas eh. No? I'm not sure if we can call it a self-confidence kasi ang taki mo, sabihin niya yung mga ganong bagay na kung siya man ay lilingon, mas maiging mabulag pa siya. Na he is just content for 5 years, na kailangan siyang pakainin dahil kinokontent siya, dahil siya ang nag-aakyat ng pera sa Manalastas. So yun po ba yung nawalan ng self-esteem and self-confidence na sinasabi niyo, sir? Paano pong nawala yun? Dahil sa binus ninyo yung moral niya? Ano pong nangyari? Nung pinabayaan yung magsalita si Dave, ba't ngayon hindi na nagsasalita si Dave? Bakit hindi niya sinasagot ngayon yung mga sinasabi ng mga manalastas para pasinungalingan? No? Yung panunood ng porn, yung kakarera, no? Kung bakit siya gustong inambahan na papaluin ng upuan. Bakit walang details of those accusations sa mga manalastas? Di ba? Mas, di ba? Nagkaroon nga siya ng lalong mataas na confidence, self-confidence at self-esteem. Di ba? Hindi po nawala.
lumala. Yun po yung nangyari, no? Hindi po nawala. Dahil kung talagang nawala ng self-esteem o self-confidence si Dave, hindi siya magsasalita ng ganun, no? Dapat nagpakababa siya, no? Alam naman ninyo, no, at ng mga kasama ni Dave, na yung ilang mga nagvo-vlog or nagsasabi against him, alam naman ninyo yung iba doon hindi totoo. 'Di ba? Huwag kayong maang-maangan. Pero ano ang ginawa ninyo? Pinili niyo magsalita si Dave against them, 'di ba? Mas hinayaan niyo si Dave na magsalita ng mga bagay na lalong nagpasira sa kanya. At alam ninyong lahat 'yan, no? At alam ninyong lahat 'yan. Maybe that's why you are not allowing Dave to talk again, no? To have an interview because alam ninyo na mali yung mga ginawa ni Dave. Hindi niyo lang matanggap. And you keep on, no? You keep on thinking and hoping, no, na mali ang Manalastas. Hindi po. Kasi po nakikita, no, sa mga sinasabi at kinikilos ni Dave. So, tulad po ng sinasabi ko, ang pwedeng mawalan pa dito ng self-esteem at self-confidence ay si Ramil. No? Kasi despite of all his effort and the time and importance na binigay niya kay Dave, ito pa yung sinukli ni Dave. No? So dapat si Ramil ang mawalan ng self-esteem, no, to to continue what he is doing right now doon sa mga batang nasa poder niya pa. Na pwede siya mag-isip na baka balang araw isa dito sa mga batang ito or si Luis, no, tularan or higitan pa yung ginawa ni Dave sa kanya. 'Di ba? So ganun po 'yun. Siya dapat ang mawalan ng self-esteem and self-confidence dahil na, alam naman ng karamihan na ang oras, no, ang effort na binigay ni Ramil kay Dave ay malaki i-compare diyan sa mga batang kasama ni Dave during those times. Di ba? Di ba nagkaroon pa ng issue yung pagtatrato ni Ramil kay Luis at saka kay Dave dahil mas binibigyan ng importansya ni Ramil si Dave, di ba? Oh. So dapat sa ginawang yan ni Dave, si Ramil ang dapat mawalan ng self-esteem and self-confidence. No? Hindi si Dave. Are these the kind of people supposed to be defending him as had been expected? Are they where our contribution support is being boosted? Absolutely not. Nangyari lang po naman yan dahil din po sa kagagawa ni Dave. Di ba? Kung ano man po yung mga contribution nyo during the time na maayos pa, well, appreciated po yun ng mga manalastas. No? Huwag nyo po laging igigiit na nagbibigay kayo kay Dave ay mayroon si Tekram at nang dahil kay Dave, lumakas ang channel ni Tekram. Totoo lahat yan. No? Pero mas malaki po ang napupunta kay Dave. No? Sa revenue po wala tayong magagawa. Dahil yun po ang papasok sa kanya dahil pinapanood po natin lahat ng content. No? With respect doon sa kanilang dalawa, kay Dave at saka kay Tekram. Okay? So, pasensya na, Sir Steven, kung ito man po yung aking mga naging reaction dito sa inyong mga nasabi dahil napuna ko lang no, na may mali doon sa mga strong words na ginamit ninyo. No? Because hindi namin, ako mismo personally, hindi ko naramdaman yung mga sinabi ninyo sa mga ginawang pagpapaliwanag ni Dave. It seems that para sa kanya, yung effort at mga ginawa ng Manalastas family sa kanya ay para lamang magkapera, magka-content. Totoo yan. Yung magkapera, totoo yan. Huwag na tayong mag-inarte pa. No? Totoo yan. Kasi nakamonetize ang channel nila. Pero, no, paano nila nakuha yung revenue or yung pera nila na yan? Doon nyo po tingnan. No? Doon nyo po bigyan ng importansya. Dahil nakita nyo naman, nasubaybayan nyo naman kayong lahat. Isa ka na doon, Sir Stephen, kasi ninong ka. Diba? Kung paano pinalaki, inaruga. Diba? Kung talagang noon pa, no, nararamdaman na ni Dave yan, bakit hindi siya nag-open sa'yo?
Bakit hindi siya nag-open kay Rex? Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot niyo ng 5 taon? Kung nag-open man siya noon, bakit hindi ninyo kinausap si Ramil? Bakit hindi kayo nag-usap bilang magkumpare? No? Bakit hindi kayo nag-usap na tatlo? Or kung sino pang mga ninong na concern sa ginagawa ni Ramil, sa sobrang paghihigpit ni Ramil kay Dave. Bakit hindi niyo kinausap? 'Di ba? Kung noon pa may mga ganyan ang nararamdaman si Dave, imposibleng hindi mag-o-open sa inyo 'yan. Okay, Francis. Hmm. Bakit ngayon lang? 'Di ba? So yun po muna yung mga sagutin ninyo. Ano yung nangyari? Bakit kayo ngayon lang lumabas? Ngayon lang kayo nang karoon ng concern kay Dave at pinoprotektahan niyo siya. 'Di ba? Pangalawang magulang nga kayo eh, pangalawang ama kayo eh, no? So dapat pwede kayong pagsabihan ni Dave. Bakit hindi nagsabi si Dave? Or baka nagsabi, naghintay lang kayo ng pagkakataon. Yan po yung mga tanong ko lamang, ano, na kung inyong marapatin, eh, pwede nyo pong sagutin. Ngayon, kung ayaw nyo naman, it's fine. No? I'm just sharing my opinion dito sa aking mga naobserbahan. Okay, so yun lang po, no? Ang gusto kong sabihin at yung mga nakasulat yan, ito at yung mga supporters na mga patuloy na sumusuporta kay Dave, yung mga nandiyan sa baba na hindi ko na binigyan ng pansin. Okay? So, kung meron man, no, mawawalan nung mga, kung sino man yung na-trauma, no, nawala ng self-esteem, nawala ng self-confidence, dapat si Tekram yun. Di ba? Dahil siya talaga ang nag-devote ng oras niya sa batang yan. Or sa mama na yan. Okay, so issue lang po tayo. Ng personalan. Tulad po ng sinasabi ko, matuto po tayong gumamit ng ating critical thinking at matutong mag-check para hindi po mapagsabihang fake news. Okay, muli ako po yung nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa channel ko na to, The Community. Dahil po sa inyong tulong, ito po ay isang monetized channel na at maraming salamat po. And dahil sa suporta ninyo at paniniwala nyo sa akin, ito po ay tuloy-tuloy kong gagawin. Okay? Tulad ng sinasabi ko, reactor ako. So regardless, no? Kung sino man yung magkamali at kung sa tingin ko kailangan ng opinion ko or correction, I will share. Kahit na yan po ay Manalastas family pa. Okay? So, sa mga nangyayaring ito, tulad ng sinasabi ko, malaki ang pagkakamali ng mga taong nakasa paligid ni Dave at si Dave mismo. Okay? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.